Kamusta pong muli mga kababayan? Si Katambay Manong po. Nagbabalik pong muli dito po sa Tambayan mga kababayan para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Inaway maingatan po tayong lahat mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Kompleto na po ang pamilya. Kompleto na po ang pamilya na bumoto na po. Ang tinatawag po at talagang umuugong at pinag-uusapan po ng 3 taon na ang pamilya po na may issue po sa pulburon, mga tambay. Ito po, bumoto na rin po sa Lawag, kasama po ang First Lady at ang kanya pong anak at syempre po ang tumatakbo pong congressman muli na si Sandro Marcos, mga tambay. Ang pamilya may issue na pulburon ay nakaboto na po halos lahat sila. Ito po mga tambay, tingnan po natin at komentuhan po natin. Yan po, maiksi lang ang napakatipid mga tambay. At ito na po, yung nakaboto na po, yung congressman na si Sandro Marcos. Ito po yung paglabas naman po mga tambay. Napakatipid po ng mga interview. Mga kapatid, katatapos lang bumoto. Tingnan po natin. Hindi na po nagpa-interview yata mga tambay. Hello mga kapatid, katatapos lang bumoto ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kasama ang kanyang dalawang kapatid na si Simon at Vincent, maging si First Lady Liza Araneta Marcos dito sa Kalayab Elementary School sa Lawag City. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Sandro Marcos at matipid ang kanyang naging sagot. Narito ang kanyang pahayag. Eager to get out and vote and sa ating mga kakailian, thank you for the support. Mga kapatid, pupunta naman tayo ngayon sa Cabeza, sa Lawag City, kung saan naman inaasahang boboto si Senator Amy Marcos. Mula rito sa Ilocos Norte, ako si Elaine Fulham. Mga tambay, napakatipid po ng sagot ng congressman mga tambay. Parang hindi po sila yung mga nakaupo po sa kapangyarihan mga tambay. Hindi po katulad ng Vice President, ay napakarami po niyang pahayag. Talagang dito po sa pamilya na ito, ay napakatipid po mga tambay. Pero yung sobrang katahimikan naman po nila, ang nalilintikan po ay ang issue po ng korupsyon. Tahimik na tahimik po sila. Pero yung pera po ng taong bayan ay napakarami pong issue ang pamilya nila sa kapirahan natin. Lalong-lalo po sa ginto. Diba? Ginto sa Central Bank at issue ng ginto pa rin sa Hong Kong. Tonelada po, mga tambay. Grabe, no? At syempre po, issue po, napakarami. Flood control. Di ba? Ano pa? Yung paglipat ng pera sa PhilHealth. Issue pa daw ng GSIS, SSS, PDIC. Di po ba? At yung mga budgeting po na ginagawa po ng pinsan niya sa Kamara, ayon sa Vice President, na tinatawag na tambaluslos. Di ba? 2025 national budget. Grabe po ang ginawa nila dyan. Mga blanco ay nasingitan daw ng 241 billion pesos, mga tambay. Yan, kasama po siya doon. Kasama po siya ron, si Congressman Sandro, sa Kongreso. At yung ginawa po ni Congressman Sandro, kamusta na kaya yon? Yung kanya pong bill, yung kanya pong idea na Maharlika Investment Fund. Siya po halos ang namuno ron. Yung Maharlika Investment Fund. Si Sandro Marcos, kamusta na kaya yung nilagak natin pera doon? Buhay pa kaya? Mga tambay? O tuluyan ng natunaw na parang ice cream? Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Ayan po, kompleto na po. Bumoto na po sila sa Lawag. Kompleto na po, 3 anak. Kasama po ang First Lady, mga tambay, na napakarami rin pong issue ng First Lady sa kanyang pagkatao, lalong-lalo po sa pulburon. May issue rin po ng pulburon ang First Lady at nakarating pa po. Akala po natin ang First Lady, ang issue ng pulburon na hanggang Pilipinas lang. Hindi po pala. Nakakarating din po pala sa abroad ang issue ng pulburon ng First Lady. Mga kababayan,
Kasi sumikat po ang First Lady sa mga kababayan natin sa ibang bansa, lalong-lalo po sa Estados Unidos, sa Los Angeles, di ba? California, sa Long Beach daw po, di ba? Beverly Hills, LA, sumikat po dahil po sa pulburon pa rin. At meron pang, nakakalungkot lang, nagpulburon daw po sila sa Amerika. Kaya lang, meron din Pilipinong namatay na kasamahan nila. Kasama raw po sa entourage. Kasama nila dahil businessman. Tapos yung asawa yata nung namatay, appointee rin yata ng pamahalaan. Kaya ibang klase po. Kilala raw po ito. Mga tambay, parang Tantoko yata yung namatay, mga tambay. Dahil issue rin daw po ng pulburon, overdose. At involved daw rito. At kasama sa sinasabing pulburon party. Pulburon party ang First Lady. Kaya yan, mga tambay, kumpleto na po ang bumoto ang pamilya. Ang pamilya po, ang First Family po, na may issue po ng pulburon ay nakaboto na po. Pati pa, halos lahat na po sila nakaboto na, mga katambay, tapos na. Kaya kampante po at masayang-masaya po ang pamilya may issue ng pulburon at may issue po ng korupsyon, lalong-lalo po sa ginto. Masayang-masaya po, kampante po, mga tambay. Bakit kaya kampante? Dahil kaya sa COMELEC, masayang-masaya sila na parang hindi po nagwo-worried at hindi po nag-aalala kahit po isinusuka na po ng taong bayan. Ang majority po ng taong bayan ay sinusuka na po ang binagoongang Pilipinas, lalong-lalo sa ginawang pagpapatapon, pagpapakidnap sa dating Pangulong Duterte na hindi katanggap-tanggap sa majority ng Pilipino, ang ginawang proseso ng pagdakip. Di ba? Kidnapping, walang due process. Ano po napala sa kanila ng dating Pangulong Duterte? Injustice. Injustice, mga tambay. Ibang klase. Instant injustice ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Tapos, lalabas sa halalan, sila pa rin ang mananalo. Yung isinusuka ng majority ng Pilipino, mga tambay, yung pa ang lalabas at pinagkakatiwalaan di umano. Dahil nga po, kinukondisyon ng ating utak, yung mind conditioning, dahil nagpapalabas daw sila di umano ng isang damukal na survey na puro sila ang nangunguna. Di kaya, mga kabayan? Yan po mga style, yan po mga taktika, diskarte, para malason mo at mapaniwala mo mga Pilipino. Maglalabas ka ng isang damukal na survey na kayo ang pinagkakatiwalaan, mataas ang approval at trust rating ng mga Pilipino sa inyo. Pero sa kabila nun, yung totoo, isinusuka ka na nga dahil sa dami ng issue mo. Issue ng korupsyon, pamumulitika, paglabag sa batas, di umano, at syempre, pulburon issue, mga kababayan. Ngayon po, mga kababayan, ang update po natin sa pamilya po, ang First Lady po ay nasa Pilipinas at kasama pong bumoto ang kanyang mga anak sa Lawag, mga katambay. At tapos na rin po nakaboto ang Pangulong Marcos na may issue rin po ng pulburon, mga kababayan. Ayan po, ang pamilya, First Family, ang First Family po na may issue ng pulburon ay tapos na po. Nakaboto na po silang mga kababayan. Tayo po mga tambay, magmatsyag po tayo kasi nakita naman po natin yung nangyari. Yung nangyari po kay Atty. Lambino na tumatakbo pong senador ng PDB Laban ay nadisgrasya po. Talagang napatunayan po ni Atty. Lambino na talaga ang makina ay failure. Napakarami pong problema dahil nasaksihan po at naranasan ni Atty. Lambino. Ang mga binoto niya, mga tambay, ang mga binoto niya ay hindi po lumabas. Iba po ang lumabas na mga kandidato. Kaya nakakatakot po. Nakakatakot po, mga tambay. Mukhang magkakatotoo yata ang sinabi po ni Atty. Glenn Chong at ni Atty. Respicio, mga kabayan. Sana po
Sana po hindi po magtagumpay ang mga ganito pong kasamaan. Ang kasamaan po sana ng mga politiko at mga ganid at mga sakim at greedy sa kapangyarihan ay huwag po sana ipag-adya na ito po ay mangyari at sila po ay magtagumpay. Mga katambay, wag naman po sana. Isama po natin sa dasal at panalangin na hindi magtagumpay ang masasamang mga politiko sa ating bayan, mga kabayan. At sana po, sana naman makonsensya naman itong mga hinayupak na ito. Itong mga hayop na ito, di umano, ay makonsensya naman. Ninanakaw na nila ang ating ginto, di umano. Ninanakaw na nila ang ating mga tax, di umano. Pati ba naman ang ating boto ay nanakawin pa rin nila? Ganyan na po ba kayo kawawalang hiya? Di umano. Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Balat buhaya. Bagay, mga wala na yatang kahihiyan. Ano magagawa natin? Mga kabayan, huwag sana sila magtagumpay. Yun po, mga kababayan. Shoutout po. Maraming salamat po sa inyo, mga subscribers po. Thank you po sa ating mga subscribers at sa ating po mga maliit o sinasabi dito po sa ating maliit na tambayan, mga kabayan. Maraming salamat po. Tinatangkilik nyo po ang ating maliit na tambayan, ang tambayang mga kabayan. Shoutout po sa inyo sa lahat po ng ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, at si Annie Joe. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo. Maingatan nawa po kayo sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At syempre po, mga kababayan, thank you po sa naagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po, lumaban pa rin po tayo. Ipagpatuloy po natin ang laban. Ibigay po natin ang ating karapatan. Karapatan po natin bumoto at karapatan po natin ipanalo ang mga politiko na magbabangon po sa basurahan ng ang ating bansa ay maibangon sa basurahan, mga kababayan. Ang PDP laban, black voting po tayo, mga kababayan. At syempre po, yung dasal at panalangin din po na maingatan po ang dating Pangulong Duterte na makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis. At ganoon din po ang pag-iingat po sa Vice President na napakarami pong nagpapabagsak. At thank you po, mga kabayan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ipanalangin po natin, isama rin po natin sa dasal na hindi po magtagumpay ang masasamang politiko sa ating bayan. Thank you po, mga kabayan. Ingat din po tayo. Doble ingat. Paalam. Bye-bye.